Magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon ay ating ipagpapatuloy ang istorya ng ating bida. Ano kaya ang magiging desisyon ni Hansel kapag kanyang narinig ang pasakit at hirap na naranasan ng ating tagapagligtas? Halikayo at ating saksihan. Sa pagpapatuloy ng ating Bible study, makikita natin yung dusa at hirap na dinanas ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. At maaaring nakita ng mga taong naroon, maging si Barabas, at ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Akin na ang latigo na may siyam na sima. Ayon sa John chapter 19, ang Panginoon ay nakaranas ng tinatawag na scourging, isang uri ng parusa at pagpapahirap kung saan tanging makasalanang tao lang ang nakaranas. Pero si Jesus, na walang kasalanan, naranasan niyang hagupitin ng latigo. Bawat latay, kanyang tiniis gamit ang cat o nine tails, isang uri ng latigo na mayroong siyam na sima sa dulo. Na kapag ito ay lumapat sa katawan at hinigit, sasama ang balat laman. Kung kaya't sa Biblia, ang katawan ng Panginoon ay punit-punit at lasog-lasog na halos hindi na siya makilala. Ito ay marapat lamang na mangyari hindi dahil karapat-dapat sa kanyang parusa, kundi sa kadahilanang kailangan matupad ang propesya na siya ay susugatan para sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo makakatamo ng kagalingan. Ayon sa Isaiah chapter 53, verse 5. At sa pagkakataong iyon, walang awa siyang pinahirapan. Kinoronahan ng tinik at kinutya ng walang awa at walang pusong mga kawal Romano. Pagkatapos siyang suotan ng koronang tinik, ay pinabuhat sa kanya ang krus papunta sa bundok na tinatawag na Golgotha. Oh, to see the dawn of the darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten then, nailed to a cross of wood. Oh, to see the pain written on your face, bearing the awesome weight of sin. Every bitter thought, every evil deed, crowning your blood stained Pagod ka na? blood. Tumayo ka dyan. Ikaw ang Kristo, di ba? Hoy, ikaw! Pumarito ka at tulungan mo ang taong ito! Bilisan nyo!
Oh, to see my name written in the wounds, for through your suffering I am free. Death is crushed to death, life is mine to live, won through your selfless love. Ayon sa Luke chapter 23 verse 34, sinabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. At sa Luke chapter 23 verse 46, sinabi ng Panginoon, Father, into thy hands I commend my spirit. At sa John chapter 19 verse 30, ang huling sinabi ng Panginoon, It is finished. Natupad na nga ang plano ng Diyos Ama. Ipinako si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ayon sa Biblia, nakasulat sa tuktok ng krus bilang paratang ang mga katagang, This is the King of the Jews. This the power of the cross. Son of God, slain for us. What a love, what a cause. We stand forgiven at the cross. Nakita mo ba yun? Yung kalagayan natin bilang tao. Makasalanan. Na tayo ang karapat-dapat na parusahan at ipako sa krus. Pero sa halip, si Kristo ang naghirap at nagdusa. Siya ang ipinako sa krus upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Mas lalo palang nakakahiya. Ang babaw ko masyado para magreklamo sa bigat ng pasanin ko. Pero ang Panginoon, pinasan niya ang kasalanan ng buong mundo. Mula sa aking pagkabata, alam ko na niligtas niya ang lahat ng tao. Pero, ngayon ko lang napagtanto na namatay pala siya para sa akin. At ngayon ko lang naunawaan na ako pala ang karapat-dapat sa krus. Bawat agupit na langit ko! At wala ang tinig! Nawala ka
Kaya pahalagahan mo ang dugo na inalay ng ating tagapagligtas, na dadanak sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan.